Father's House Christian Center at Diyos na isang silang uwi-uwi na ngayon. Yes, God. Hallelujah. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is to make another happy to have without you. One more time. The time to be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is to make others happy and bring the rest of heaven down to you. Once again, the time to be happy is now. The place to be happy is here. And the ways to be happy is to make others happy and bring the rest of heaven down. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood. 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 I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood. 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 I know it was the
One day when I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood. The word last night, I know it was the blood. I know it was the blood. I know it was the blood for me. One day when I was lost, He died upon the cross. I know it was the blood. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that sets me. Once again, it's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that poured last night. It's the blood, it's the blood that sets me free. It's the blood that sets me free. It's the blood, it's the blood, it's the blood of the Lamb. It's the blood that I am delivered. Praise the Lord. I am delivered. Praise the Lord. I am delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I am delivered. Praise the Lord. Once again, I am delivered. Praise the Lord. Delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I am delivered. Praise for last night. I am delivered. Praise the Lord. I am delivered by His blood. I was bound by the chains of Satan. I am delivered. He is the King of Kings. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus. Oh, He is the King. One more time. He is the King of Kings. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus. Oh, He is the King. For last night, He is the King. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. His name is Jesus. Jesus, Jesus. Oh, He is the King. He's the Father, I'm not the one. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Glory, glory. Hallelujah. Dahil po natin mas kayo ang kita sa Panginoon ng malumalay na awitin. Praise God. Hallelujah. Pagpili tayo sa presensya ng Diyos. Glory to Jesus. Pagpili na natin. Yes, Lord. Hallelujah.
Eating by the blood of the Lamb. I went down to the crimson river, left my burdens on the shore. I went down, I said, came up, I said, down with Christ, now I'm born. Yes, He washed me in His mercy, and He cleansed me with His blood. Now I stand complete, I have been set free by the blood there in the blood. Now I say we are changed with the Lord, not the same. I am changed.
Praise the Lord, glory to God. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Glory, glory, glory. You are the Alpha and Omega. Praise the Lord Jesus. Praise God. Hallelujah. Para sa ating announcement, meron po tayong panalangin araw from Monday hanggang Sunday, ating morning devotion, morning prayer, Monday to Sunday, 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga, pwede tayo manalangin at tanghali. Upload po ng gabi ang ating Sunday School, 9 a.m. sa pagtuturo, pag-aaral ng salita ng Panginoon at meron po tayo sa mga Sunday School para sa mga bata every Saturday. At ang ating morning worship ng linggo, 10 a.m. at ang ating evening worship, 6:30 p.m. at meron dito tayong Hawaii. Every Wednesday, ang ating ministry service, 6:30 p.m. din ng gabi. Manalangin natin ang ating bansa, ating Pangulo, President Ferdinand Bongbong Marcos, ang mga nangyayaring kaganapan sa gobyerno. Dalangin natin ang kaayusan, ang kaligtasan, ang karoon ng salita ng Diyos sa kanilang mga buhay, at dalangin din natin ang mga namumuno sa bansang Pilipinas. Pag-pray din natin ang ating mga leaders, international church leadership, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa din natin ang international leaders natin, Pastor Harold Warner, Pastor Tom Payne, Pastor Richard Ruby, Pastor Paul Stephen, Pastor Mark Olson, at ang ating national leaders sa bansang Pilipinas, Pastor Boy Sipida. Pag-pray din natin mga additional leaders, Pastor Frank Beneventura, Pastor Dalo Dutay, Pastor Ernie Herente, Pastor Charlie Reyes, Pastor Yel Sibel, at ang ating Mother Church sa Baclaran, Pastor Rico, Perela, kasama din mga fellow Baclaran Total Churches, Pastor Gerson Golbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saber, Pastor Marcio Llano, Pastor Bong Cañosa, Pastor June de China, Pastor Sam Pulpul, Brother Jimson Begon, Brother Noel Abarca, Pastor Melvin David, Pastor Lord Manchales, Pastor Jess Pancho, at Pastor Larry Lumaya. Kasama din yung mga missionary churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Vietnam, Indonesia, Japan, Israel, at sa Laos, pinakasyuriti para ngayon. Pag-pray din natin ang bayang mga Tripolo offer, ang ating pastor, Pastor Salesena, kasama yung spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul locking, dalangin natin sa Gusali, sa Lilote, sa gawa ng Panginoon dito sa Antipolo, at ang mga transportation vehicle ng church. Pag-pray din natin mga healing and prayer request, si Jacob Garcia, Brother Noel Talo, Bonifacio San Pedro, Sherry San Pedro, Lita Lorenzale Tulo, Pastor Tom Payne. At kung meron mga makaramdaman ngayon na ilan sa Panginoon, kung meron din kayong dapat i-pray, mag-chat lang sa GC at sasama natin sa mga panalangin dito sa gawa ng Panginoon. At pray din natin yung mga para sa buhay natin, dalangin natin ang kalakasan at karunungan ng salita ng Panginoon. At yung activities, Jubilee Service sa Baclaran, December 13, ito po'y Sabado, at ang ating impact next year, March 21 at 2026. Praise God. Sa mga karagdagang pabalita, ang ating pastor ang magugulat. Hallelujah. At bago tayo lumakupas sa mga bahay ng Panginoon, tayo mananalangin sa mga tayo ng ating kapatid, Brother Eldam. At bago tayo manalangin, taas mo natin ang ating Panginoon, palakpakan at purihin natin ang Diyos. Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Praise God. You are holy and almighty, all-knowing, King of kings and Lord of lords. Purihin at dakilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord God. Hallelujah. Dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat ng Lord. Kami, Panginoon, malapit, Panginoon, sa iyong trono ng biyaya, Panginoon, nagpapakawa mga puso, Panginoon, Lord God. Ang mga nabanggit sa harapan, Panginoon, Lord God, ang aming Panginoon, tinatas, Panginoon, Lord God, para po ito po, Panginoon, pangangailangan, Panginoon, Lord, may karamdaman, Panginoon, Lord God, lipuin mo, Panginoon, ang kanyang karamdaman, Panginoon, o kasi, Panginoon, nagsigaling, Panginoon, namin ang inapi, Panginoon, Lord God, ang kanyang kagalingan, Panginoon, sa pangalan mo, Panginoon, Lord God. Kapilang Diyos, inadalangin po namin, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon, kaganapan sa aming bansa, Panginoon, Lord. Ikaw, Panginoon, pulis, Panginoon, God. Ikaw, Panginoon, mata sa aming bansa, Panginoon, Lord. God, inadalangin po namin ang gabi ito, Panginoon, Lord God. Ministeryo ka, Panginoon, mahusap ka, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon, mga kapagayos sa iyong salita, Panginoon, Lord. Ibuhay mo rin, Panginoon, Lord God, ang magulat ng salita, Panginoon, God. Balutin mo, Panginoon, God, ang banal na Espiritu, Panginoon, Lord. Kahirap mo, Panginoon, banal na langis, Panginoon, Lord. Ito na po, Panginoon, samtalangin sa Panginoon, in Jesus' name, Lord God. Amen. Hallelujah. Praise God. Tayo magkabahan sa isa't isa.
Dahil sa Diyos ay delivered. Praise the Lord God. I'm delivered, praise the Lord. I'm delivered by His blood. I was bound by sins of Satan. I am delivered, praise the Lord. One more time. I am delivered, praise the Lord. Hey, hey. Delivered by His blood. I was bound by sins of Satan. I am delivered, praise the Lord. Yes, amen. Sa pong magandang gabi sa inyo lahat. Magkakala ko kayo ng mga kasama sa kaaway ng ating Panginoong Diyos. Ating pong ilang activities. Ating pong i-announce na ang ating Jubilee ay December 13. So, ito lang ang ating ilang gawain natin dito sa church. So, okay, wala na po tayo nalimutan at tulad ng ating maraming ginagawa. Pumili po tayo ng pananalapi para sa kaaway ng ating Panginoong Diyos. Okay, so, tatawagan ko, pausiatan na. Ay hindi ko ng pananalapi para sa kaaway ng Panginoon. Hallelujah. Okay, tayo manalangin sa Panginoon, dakila at tapat na Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Hinihingi ko po, Panginoon, ang iyong pagpapala, ang iyong blessing, ang iyong pakikisama, ang iyong banal na Espiritu ay sumami kalagitnaan. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa iyong kabutihan, sa lahat ng bagay na ginagawa mo. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Okay. So, minsan pa, awitan natin ang Panginoon. Amen. The time to be happy is now. Praise the name of Jesus. Okay. So, salamat sa mga manatutog at pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. Palaguin ng Diyos ang inyong mga talento at magamit sa ating Panginoon. Amen. Okay, sa inyo po mga Bible, ako po mangungusap isang napaka-common. Ilang beses na natin natimunan ang katotohanan, pero katulad nga na sinasabi ko, ang salita ng Diyos ay hindi kagaya ng isang ordinaryong aklat na paglabasa mo ay wala ka na makikita ang katotohanan dito. Na ang salita po ng Diyos ay malaki ang pinagkaiba. Aklat ng 1 chapter 2, beginning verse 1 hanggang 10, ganito magkakasabi na salita ng ating Panginoong Diyos. At ng ikatong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa kanan ng Galilea at naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at kanyang mga alagad sa kasalan. At nang mapulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, wala silang alak. At sinabi sa kanya ni Jesus, babae, anong pakialam mo sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa lumarating. Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, gawin ninyo ang anumang sa inyo kanyang sabihin. Mayroon nga noong 6 na tapayang bato na nalalagay at susunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo na naglalaman ang bawat isa ng 2 o 3 pangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, kunin ninyo ng tubig ng tapayan at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng Kapistahan. At kanilang iniharap. At nang natikman ng Pangulo ng Kapistahan ang tubig na naging alak na hindi niya nalalaman kung sa buhat, darapat nalalaman ng mga alila ng magsituhan ng tubig.
ay tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ng Kasintahan lalaki. At sinabi sa kanya, ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak. At kung makain ng mabuti ang mga tao ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinira mo ang mabuting alak hanggang ngayon. Purihin ang pagkawasa sa salita ng ating Panginoon ay ang manalangin dakila at tapat na Diyos na kay ikanin namin at ng lupa. Ikaw, Panginoon, na sumaaming kalagitnaan. Ikaw ang magpala ng gawain mo dakilang Diyos. Makita nila ang iyong katotohanan, ang iyong salita. God, maraming salamat sa iyong kabutihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Ang ating binasa ay ang unang pagpasok ni Jesus sa ministry. At ginawa niya, ang ministry niya ay inumpisahan niya sa buhay ng pag-aasawahan. Yan ang nakikita natin dito. Ayon sa kinauukulan, mababa na daw ang bilang ngayon ng mga ikinakasal. Ewan ko kung gano'n katotoo yun. Hindi na raw kasino. Wala na. Mababa na ang bilang. Hindi na ayon sa PSA yata. Ang alam ko yata na kita yun. Bihira na yung mga nagpapakasal. Pero ang ministry ng ating Panginoon ay sinimulan niya. Amen. Ay sa araw ng kasalan. So, concerned siya sa pag-iisang dibdib ng dalawang magkabilang ani. At nakita natin, amen, ang ilang katotohanan dito. Amen. Ang tubig o ang alak ay nauubos at nagimala ang Panginoon na ginawa niyang gumawa siya ng alak na gawa sa tubig. Ang sumaksak sa mga lasinggero, sa mga sulong baka, si Jesus daw ay gumawa ng alak. Yan ang tumating sa kanilang puso at isipan, hindi nila naunawaan yung katotohanan ng ugat, ang ginawa ng Panginoon na alak ay tubig. Sa madaling salita, ang nakikita mo rito ay yung salitang pinalitan ng Panginoon. Yan ang totoo nun. Pinalitan. Alam nyo kasi, sa bawat okasyon, bawat kasiyahan, ay mayroong alam ko nga kung bakit hindi mawala. Mayroong laging alak. Sino nakakaunawa nun? O sino nakakapansin nun? Nasa bawat okasyon, ano mang uri ng okasyon yan, laging mayroong alak. Yan ang isang malaking katotohanan. Dahil kasi nga, ang alak ay sumisimbolo, yan ay isang-isa mula panunong panahon sa tinatawag na kasiyahan. Basta't mayroong alak at tinutukoy doon yung kasiyahan. Kaya itong nakaraan ay birthday ng isang tao na malapit sa aking puso. Dinakos namin doon sa biking. Nabusog ako pagkatapos kong mabusog. Pumunta ako doon sa isang area doon. Nakita ko, akala ko, ang ganda pa ng mga tubo, pinagdadalot na niya. Sumahod ako doon, ganda ng buhay. Nandiyan dito sa lamisa ko, iniwan ko muna. Ito naman si Jacob, kinaw-kaw. Ako nagustuhan. Minom na. Minom na sa akin. Mamaya ay magiging lasa dito. Kasi anak nila,
halo daw na alak. Tingnan ko si Diego, hindi naman nalalasing. Mas marami pang nainom sa akin. Pero ako medyo nakaramdam ako ng parang nahilom na ako. Kaya ginawa ko, hindi ko nahilom. Pero sabi ko, wala ko, yun eh, mga tinatawag ng ladies dream. Ang babaeng inumin. Hindi yung talaga man ako yung may halo. Kahapon, nandun kami sa another birthday yan. Bibo. Muntik na ulit ako makakuha ng isang nakala ko na naman ay juice. May halo na naman. Bakit ko sinasabi ito? Kasi nga, karaniwan yan eh. Walang kasiyahan na walang alak. Kasi nga ang alak ay simbolo ng pagsasaya. Yun ang totoo niyan. Ngayon, ano ng ating Panginoon? Ito ang sabi rito, nakita natin ang ginawa ng ating Panginoon, yung himala na ginawa ng ating Panginoon. So, gusto kong pag-aralan natin ito. May tatlo akong katotohanan na ayos bigyan ng pansin. Taksahan muna natin, if there is no change, there is no God. Sa Tagalog ito, kung walang papalitan o kung walang pinapalitan, walang Diyos. Kaya kayo naniniwala, makikilala mo ang isang pupunan kung ito ay sinasamahan ng Panginoon, kung nasa gitna nila ang Panginoon, mayroong nagaganap na pagpapalit. Yun ang totoo nun. Kaya hindi totoo yung kasabihan kung saan ka nagising, doon ka na. Kung saan ka nadapa, doon ka na kayo. Hindi totoo yun. Dahil kung totoo, ang isang pupunan, ang isang grupo, ang isang reliyon ay pinagigitnaan ng Diyos, mayroon diyang pinapalitan. Pero kung ayaw ng tao ng pagpapalit, walang Diyos sa lugar na yan. Pumasok ang chismosa, lalabas kang chismosa. Walang pinapalitan. Yan ang marinig natin sinasabi, di ba? Ulitin ko, if there is no change, there is no God. At una na nais mo pag-aralan natin, ang pundasyon ng himala ng Diyos ay pagpapalit. Yan po ang una natin, dapat natin maunawaan at makilala sa karakter ng Panginoon. Unang sinabi ko sa inyo, ang unang ministeryo ng Panginoon ay ginawa niya sa kasalan ng Kana. At makikita natin doon, sa Kana na yaon, yung pinagmumulan ng kasiyahan ng tao na yung original na anak pinalitan ng Panginoon. Tinawag lang ng mga tao doon na anak kasi yun ang pinalitan. Pero alam natin ang katotohanan, tubig ang ipinalit ng ating Panginoon. Alam natin na walang sino man halos ang magkakagusto sa tubig. Maliban na lamang doon sa mga taong uhaw na uhaw. Kaya yun ang makikita, dapat natin makikita dito, ang nais ng Diyos sa atin ay pagkauhaw. Hindi doon sa peking, pinanggagalingan ng kasiyahan. Alam natin na ang tubig ay ginagamit sa paglilinis. Anumang uri ng paglilinis, anumang bagay na may marumi, napabalot ng karumihan, tubig, ang pangunahin, ginagamit upang ito'y malinis. Kaya dapat natin makita yung mga bagay na yun. Kaya tandaan natin, ang unang ginawa ng Panginoon, kaya nga nag-react yung Pangulo doon sa kasiyahan na yun, sa alam ng kasalan na yun, dahil ano sabi niya, kaya siya nag-react. Inilagay daw yung pinakamabuti, pinaka-the best na narasakan niya sa buong buhay niya. Bakit daw nasa huli inilabas? Sapagkat sa kaugalian ng mga Hudyo, lalo
panahon na may ganitong kasalan, ang pinakamabuti ay inilalagay ay sa una. Kaya maging sa tradisyon at kultura ng lahat ng bansa, sa unang pagsasama ng mag-asawa, ang pinakamatamis ay sa una. Sa bandang huli, papait ng papait. Di ba? Napaka-sweet sa una. Sa Kristyanismo, sa loob ng simbahan, nangyayari yan. Matapat sa una, pero habang tumatagal, palamig ng palamig ang paglilingkod sa Panginoon. At yun ang nais ng Panginoong palitan. Kaya yung pinakamabuti niyang gawa, nilagay niya sa huli. Kaya huwag niyong kalilimutan, ang pundasyon ng himala ng Diyos ay pagpapalit. Kung hindi niya pinalitan ng tubig, hindi siya makagagawa ng himala. Sino mo sumasang-ayon doon? Ang pundasyon, uulitin ko, ng himala ng Diyos ay pagpapalit. Kaya kung ayaw mo, pumupunta ka rito sa church, ayaw mo mapapalitan ang mga pagmunawa mo, mga kaisipan mo, ang karakter mo, ayaw mo mapapalitan ang mga nakasanayan mo, huwag kang umasa ng himala sa Diyos. Huwag kang umasa ng himala sa Diyos kung ayaw mo mapapalitan ang mga bagay na tinalaktan mo at tinamulatan mo. Dahil ang pundasyon ng himala ng Diyos ay pagpapalit. Nang si Adan at Eva ay magkasala, pinalitan ng Diyos ang kanilang kasultan. Dahil na magkasala sila, gumawa sila ng dahon, ng puno, ng tigos, tinahi nila, ginamit nilang panapit sa kanilang katawan. Kung kayo napaharap-harap, nakita niyo yung anak ni Adan dito. Kaya lang, medyo nalik kaya hindi niya nakakasi ng anak ni Adan dito. Genesis chapter 3 verse 21. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng kasuotang balat at sila'y tinamitan. Yan ang unang ginawa ng Diyos. Kaya ang unang gawa niya sa tao, pagpapalit. Huwag niyo nalimutan yan. Ilagay niyo yan sa puso, sa isipan ninyo, sa puso niyo. Na ang pundasyon ng paggawa ng Diyos, ang pundasyon ng Diyos upang siya'y gumawa, kailangan mayroong papalitan. Kung walang papalitan, hindi siya makagagawa ng anuman. Hindi niya nagustuhan. Kinahin na tao ng puno ng higos, hindi nararapat yun. At yun ay sinisimbolo, sabi ko nga, ay sa religion. Dahil ang religion ay ginagawa ng tao panahid sa kanilang kasalanan. Kaya hindi yun ang kagustuhan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, may dugong dumadaan. At yun ay simbolo ng kamatayan ni Jesus sa ibabaw ng krus. Yung kamatayan ng tupa. At yung damit ng tupa, ginawa ng damit na yarik sa balat. Mahal yun, yung jacket of Tulekat yan, 5,000 yun. Ay, sinusuot-suot ni Gia. Original na yun. Tagal na mo, hindi na papanit. Yung ibang mga peke na napapanit. Ay, hindi na papanit yun. Natik yung Egyptian. Kaya ito po nga dinais ipaunawa sa inyo. Nang mawala ang talim ng palako ng isang lalaki, bumuputol ng sika. Kung may naniniwala, alam nyo na ito, nang maliit kong binabanggit ito. Nang mawala ang talim ng palako ng isang lalaki, bumuputol ng sika, nabalik ang talim kapalit ng isang patpat na inihapis ni Eliseo. Ilagay po natin sa puso natin at sa isipan niyo. Hindi pwedeng palitan o hindi pwedeng maghimala ang Diyos nang wala siyang ipapalit. Isa pang pangyayari na ang mga Israelita pagkatapos ng ilabas doon sa Ehipto, naglakad sila, naglakbay sila sa ilang at sila'y nakuha at sila'y humantong sa lugar na tinatawag ng Mara. Mara, ibig sabihin ng kakaitan. At mayroon doon tubig, at dahil nasa uhaw nila, uminom sila, pero
Exodus chapter 15, verse 23 to 25. At nang sila dumating sa Mara, hindi sila makainom ng tubig sa Mara sapagkat mapait, kaya ang pangalan itinawag ay Mara. At siya dumating sa Panginoon at pinagpakitanan siya ng Panginoon ng isang puno ng kahoy at inihagis niya sa tubig. Ang tubig ay tumabang. Doon kinatangan niya ng palatuntunan at ng talubigin at doon sila sinubok niya. Napalitan ang lasa ng tubig na himala ang Panginoon dahil may punong itinali. Ang puno po'y sumisimbolo sa krus ng ating Panginoon. Ang pagkain ng babaeng bao sa panahon ng taggutom, nasumpungan ng Eliseo o ni Elias ang babaeng ito sapagkat doon siya pinapunta ng Panginoon pagkatapos na siya kainin ng uwak ng karne at tinapay. Sinabi ng Diyos kay Elias, pumunta ka sa Sarepta at makikita mo doon ang babaeng bao. At siya pumunta roon at sinabi niya, may pagkain ka ba? At sabi ng babaeng bao, meron. Ayan ang ito'y huling hapunan na namin. Ano sabi? Sa 1 King chapter 17 verse 13 to 16. Ano sabi roon? Sinabi ni Elias, kakainin mo muna ako, nagugutom. Hindi maaari. Buhay ang iyong Diyos, Panginoon ko. Wala ako maliban sa gabaktak na langis. At kakarampot isang dakot na harina at pinupulot ko ito, pupulot ng kahoy upang lutuin at pagkatapos nito iintay na namin ang aming kamatayan. Kakarampot na langis. Pero anong sagot ng lalaki ng Diyos? Unahin mo muna ako. Dahil ang kapalit niyan, maghihimala ang Diyos sa buhay mo. Ano sabi? Pinaniwalaan ng babaeng bao. Sapat na tayo para paniwalaan ninyo na ang Diyos ay gagawa ng himala kung mayroong kapalit. Dahil ang pundasyon ng himala ng Diyos ay pagpapalit. 1 King chapter 17, verse 13 to 16. At ang sabi pa niya, ni James, ito'y umabot, yung himala na yun, hindi naubos yung harina at gabatak na laki sa loob ng 3 taon at kalahati. Makikita nyo na sa James chapter 5, verse 17, na hindi naubos. Naghimala ang Panginoon. Ang pundasyon ng himala niya ay pagpapalit. Kaya ito huwag natin kalilimutan. So, ay pahayag ko sa inyo ang isang bagay na dapat natin maunawaan. Kaya ang unang ministry ng Panginoon, gumawa siya ng anak, pinalitan niya ng tubig. At doon nangyari ang himalang na ganyan sa buong panahon sa aklat ng Biblia. Pangalawa na nais ko naman bigyan natin ng pansin, anong mga bagay ang dapat mong palitan? Sino na kailangan dito ng himala? At kilos ng Panginoon, meron pa papalitan. Sinabi ko kanina, kung ayaw mo may papalitan sa iyong isipan, sa attitude mo, sa pag-uugali mo, sa paniniwala mo, kung ayaw mo may kakarampot ng papalitan dyan, huwag kang pumasa ng himala. Dahil yun na nga mga pinag-usapan natin, ang pundasyon ng himala ng Diyos ay pagpapalit. Yan. So, dagdag natin si Bartimeo. Tinapon niya yung kanyang yung balabal niya, kapalit ng kanyang pagkakita. Ang lalaking bulag, na pinangkat ng bulag, nilagyan niya ng ni Jesus ng putik ang kanyang mga mata. Pumayag siya, nalagyan ng putik. Kasi parang binago yung mukha niya. Tumura. Diba? Sabi ko, pinagputik sa pamamagitan ng duwa ni Jesus, nilagay sa mata. Hindi nakakakita siguro, kadiri. Yan. Pero ang kapalit nun, pagkakita.
makikita natin ito sa isang piging ng kasalan at ang panauhin ay pumasok na hindi nagpapalit ng kasuotan. Nakita natin kung paano naggalit ang hari sa katauhan ng Panginoon. Ang Panginoon ang tinutukoy na hari doon. Matthew chapter 22 verse 12. At sinabi niya sa kanya, kaibigan, ano't pumasok ka rito na walang daling kasalan? At siya'y naumig. Ang kasunod pa no, sinabi ng kasulatan, bitbitin siya sa labas, itapon doon sa kadiliman at doon na nga ang pagnanalit ng kanyang mga ngipin. Galit ang Panginoon. Hindi nakadaming kasalan. Ano ibig sabihin nun? Ang ugali nung inaimbitahan, ayaw magpalit. Diba? Yun na dapat natin maunawaan. Kaya ano ang mga bagay na dapat mong palitan? Una, ang iyong pagkaunawa. Dapat mo yan palitan. Diba? Hindi po pwede tumatagal tayo sa paglilingkod sa Diyos yung ating attitude at pagkaunawa. Hindi natin pinapalitan. Tulad ng lalaking yun, yung pangulo ng sa kasalan na okasyon na niya, ito mo kinwestiyon niya ang Panginoon. O kinwestiyon niya, sino ang gumawa nito? Hindi pwedeng palitan ang ating kinaugalian. Ang pinakamabuting inilalagay ay sa unahan, sa pinakauna, at habang tumatagal, papangit ng papangit. Di ba? Pero ba akong namit? Eh, anong gagawa nyo? Eh, kung ganito ako, kailangan ako ng ganito, ipagtsagaan nyo. Oo, ginamit akong disciple na ganyan. Ako, ano ibig ko sabihin? Dapat mapalitan ng ating pagkaunawa na ang gawain ng Diyos ay pwedeng ipagpaliban. Pwede na paliban ng pastor ng Miyerkules. Kung nakita nyo yung mata, nakagano na. Paano ako makakapagbasa nun? Diba? Hanggang ano pa rito, hindi pa namin makikita na yun nga. Patuloy ko lang, wala akong sanggi. Hindi pa rin kami nakaprepare. Sa pagkaunawa ko, makatuwiran na pagpapaliban. Amen? Yung one time na, walang problema doon. Pero yung character na, yung attitude na, ayaw na mamukusin. Sabi ko nga kanina umaga, kapag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, dapat mong maunawaan na ang araw ng linggo hindi mo na pag-aari. Sino nakakaunawa nun? Kung hindi nyo pa naunawaan yun, panahon na ngayon para palitan yung ganung pagkaunawa. Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, uulitin ko, dapat mong maunawaan na ang araw ng linggo hindi mo pag-aari. Kaya dapat hindi mo ginagalaw. Kahapon nga, nagkita-kita yung mga magkakapatid. Yung mga puro panganay, nagkita-kita doon. Sa okasyon, dahil may libunga, nagpangipangita sila doon. Sabi ko na lang sa sarili ko, tapos sabik sila. Kaya tumagal kami doon, dinabayaan ko dahil ilang beses nga naman sila ano tawag dito, nag-establish ng okasyon para magkasama-sama, hindi kami makapunta. Dahil lagi nilang isineset ng linggo. Sabi ko, pag linggo, minsan pausap ng mga, ate, hindi talaga kami po pwede lang ganyan. Kung mga isang daang yun, nagkandang takakatala natin makita, hindi nga po pwede. Sana mong gawan. Magkalimutan na. Magkanya-kanya na lang tayo. Sabi ko natin magagawa kung hindi nila makikigihan. Ang taong naglilingkod sa Panginoon o nakakilala sa Panginoon, dapat ninyong maunawaan, aaning na araw na lang ang inyong pag-aari.
ang inyong kaisipan, hindi lang yung pagkaunawa, kundi pati ang kaisipan. Pangatlo, ang iyong panukala, palitan mo. Doon mo nakikita, nagimala ang Panginoon, may pinalitan siya dahil gusto niyang palitan ang pagkaunawa at panukala ng tao na ang pinakamabuting ginagawa lang ay sa una. Na ang pinaka-the best sa buhay mo ay dapat gawin lamang sa una. Ipinakita ni Jesus hanggang sa kahuli-hulihan. Dapat habang tumatagal, lalong nagiging pinakamabuti. Iyon ang ipinapakita ni Jesus doon sa unang himala niya. Isa pang bagay, inalitan ni Jesus ang pinagmumula ng iyong kasiyahan. Hindi dapat alak ang pinagmumula ng kasiyahan ng tao, ng sanlibutan. Kaya may mga tao ayaw susunod sa Panginoon. Diyan pa sa inyo, bawal na. Sino nagtanong mo? Boring. Walang anak, boring. Di ba? Kasi yun ang mentalidad nila at pinalitan ni Jesus ang mga bagay na yaon. Pangatlo, pangalawa sa unang punto sa ating pinag-aaralan, palitan mo ang iyong pinakikinggan o ang iyong sinusunod. Nakita natin, nawasan natin kung inyo sinulay-bayan. Sinabi rin ni Maria, pakinggan niyo at sundin niyo kung ano ang sasabihin ni Jesus sa inyo. Tandaan natin, kung walang susunod, kung walang alipin na sumunod na kumuha ng tubig at inilagay sa kabayan, walang himala. Kaya tandaan niyo yun. Kung walang susunod, walang makapalitan. Amen po ba? Alam na naman, hindi ka sumunod, may kapalitan. Hindi ka sumunod, kaya hindi napapalitan yung iyong kaisipan, yung iyong mentalidad. At hindi rin napapalitan ang status mo sa buhay. Yun ang ibig sabihin nun. Palitan mo ang iyong pinakikinggan. Alam natin yung mga alipin ngayon, ang pinakikinggan niya doon, ay yung appointed na taga-ayos, organizer doon sa kasiyahan ngayon. Yun ang pinakikinggan ng mga utusan. Pero pansinin natin, pinalitan nila. Ipinalit nila si Jesus. Si Jesus ang pinakinggan nila. Sinabi ni Jesus, basahin ulit sa inyong asabing teksto at asabi ng Panginoon, punuin yun ng tubig ang kapayan hanggang langit. At ang sabi doon, ang mga alipin ay sumunod. Pinalitan nila yung pinakikinggan nila ng una. Ano ibig sabihin? Kaya ulitin ko, kung walang susunod, walang mapapalitan. Sa pagbagay, palitan mo ang iyong inilalagay. Nung una, ang inilalagay ng mga alipin ay liitin mong alak, pero nung huli, dahil sinunod nila si Jesus, ang pinalitan nila yung inilalagay nila. Hindi na alak, tubig. Sumusunod sila. Siguro kahit nag-iisip yun, di ba ang kailangan at ang nabitin ay alak? Hindi naman tubig eh. Ano gagawin ito? Kadami ito, yung tubig na dinamay ni ipon natin. Maliligo ba lahat ng mga bisita sa kasalan? Yan. Pero nakita natin doon, hindi sila nagtanong, sumunod sila. Pinalitan nila yung inilalagay nila. Una, naalala sila. Pero ng bandang huli, ang ipinalit nila yung mga bagay na hindi kundi nakakapus-pus. Amen? Palitan mo ng pinakamabuti. Amen? At alam mo kung sino yung sisindan, ikaw yun na tao. Ang sabi ng Romans chapter 9 verse 23, Romans 9:23, at upang maipakilala ang kayamanan ng kanyang
kaluwalhatian sa mga sisidlan ng awa. Kasi matinutuloy niya. Iba tayo na kanyang inihanda ng una pa sa kaluwalhatian. Tayo po ay sisidlan. Ang tanong ko ngayon, pinalitan mo na ba ang isinisilid mo sa katakutan? Dati isinisilid mo yung mga messenger sa iyong utak, ang isinisilid mo ay kung anong text, yung brother, text ng sister, papalitan kayo ng text, yun ang sinisilid mo sa inyong puso at isipan. O ngayon, nakakilala kayo sa Panginoon. Ano na ang isinisilid mo? Mayroon man lamang bang isang talata sa Bible na isinisilid mo sa iyong kaisipan at sa iyong puso? Anong isinisilid mo? Ang tanong ko, meron na bang napalitan sa iyo at mula na naging makakilala sa Panginoon? Ano na ang laman ng mga Facebook mo? May napalitan ka na ba? Na dapat natin maunawaan. Dahil uulitin ko, yun po ang pundasyon ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 5 verse 18, na huwag kayong magsipaglasing ng alak at kinaruroonan ng kaluluhan. Hindi kayo makapuspos ng Espiritu. 2 Timothy chapter 2 verse 19 to 21, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay mananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambit na sa pangalan ng Panginoon. Datapat sa isang malaking bakay ay hindi lamang may sisidlang ginto at pila, kundi may hindi namang kahoy at lupa. Tayo yung lupa na tinutukoy na dahil gawa sa lupa. Yun ang nakakaunawa. Gusto nyo kantahin ko pa eh. Nagmula sa lupa, magbago. Paniwala na kayo na kayo sa silang lupa. Diba? Tuloy-tuloy natin. At ang iba'y sa ikapupuri at ang iba'y sa ikasisirang puri. Depende sa isinasalin mo, sa inilalagay mo sa iyong sarili. Kung ang sino man nga ay malinis sa alinman sa mga ito ay magiging sisidlang ikapupuri, pinakabanal, marapat gamitin ng may tarik na handa sa lahat ng gawain mabuti. Yan po dapat natin maunawaan. At sa aking pagkatapos, pangatlo na nais kong bigyan ng pansin, ang gawa ng Diyos ay hindi pwedeng palitan. Biluin mo yun. Yung pangulo ng kapistahan sa kasala, hindi na inapusin, bagaman sinabi niyang napakasarap. Pero bakit? Ilagay dapat yan sa una. Gawa ng Diyos, gusto niyang palitan? Ganyan ang tao, kadalasan. Pero nais ko pong ipaunawa sa inyo, ang gawa ng Diyos, hindi po pwedeng palitan. Ang gawa, kaisipan, plano, pananaw ng Diyos ay hindi pwedeng palitan. Maging ang kanyang inaakala o panukala ay hindi pwedeng palitan. Pero may mga tao na iisip na ang plano ng Diyos ay pwedeng palitan ng kanyang plano. Amen po ba? Kaya nga sabi ko, napakasarap. Ang pinaka-perfect na bagay ay made from heaven. Hindi made from some little beer. Made from heaven. Basta pag made from heaven, walang makahihigit. Pero mo, pinulanong palitan. Ang pagpabalik ay nauukol lamang sa tao. Dahil ang tao hindi perfect. Pero ang Diyos ay perfect. Kaya ang pag-iisip niya at lahat ng gawa niya, plano, ay perfecto. Hindi mo yung palitan. Ang pagpapalit ay nauukol lamang sa mga tao. Hindi papupurihan ng Diyos kung walang pagpapalit. Tandaan niyo yan. Ang papalitan ay tao.
gawa ng tao. Hindi papupurihan ng Diyos kung walang pagpapalit. Eh, tandaan ninyo, kung ang papalitan mo ay ang gawa ng Diyos, o kaya ang kanyang panukala, o kaya ang kanyang kaisipan, o kaya ay plano, sino sa akala mo ang papupurihan? Sagutin nyo. Pag pinalitan mo ang plano, kaisipan ng Diyos, priority ng Diyos, sa palagay mo, mapapapurihan ng Diyos. Malamang mangyari yun. Tataas ang tainga mo. Yayabang ka. Kaya hindi po pwedeng palitan ang panukala ng Diyos. Ang pinapalitan ay ang kaisipan ng tao. Dahil kapag ang kaisipan ng tao ay napapalitan, napapapurihan ng Diyos, tunay na ang Diyos ay buhay kahit ang taong yan hindi ganyan ang ugali niya. Tama ba? Pero pag pinalitan mo ang plano ng Diyos, ito ang mapapapurihan. Yung po dapat nating maunawaan. At pag ang taong gumawa at pinalitan ang kaluwalhatian ng Diyos, o kaya ang gawa ng Diyos o plano ng Diyos, masama o hindi mabuti ang kanilang ginagawa. At ang tao ang palit. Ang ipinapalit nila, palpa, masama. Saan makikita yung pastor? Kaya babasahin mo. Romans chapter 1 verse 25 to 27. Romans 1, 25 to 27. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Sila'y nagsisambas at nanglingkod sa nilalang, sa mga ribulto, kaysa sa lumalang. Siyang pinupuri, magpakailanman siya nawa. Ang sama ng tao. Hindi lang plano ng Diyos ang gusto nilang palitan, pati personality ng Panginoon pinapalitan nila. Kaya na sinasabi nila, tao. Pero si Manalo, pinalitan nila, anghel. Eh di wow. Si Manalo, anghel. Si Kristo, tao, ang ipinalit nila. Sa isipan ng galing yun? Sa kailaliman ng impyerno. Ituloy natin. 27. At gayon din naman ang mga lalaki na nag-iwan ng katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita at ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ng mga lalaki sa kapwa lalaki. Bakit? Dahil pinalitan na nila si Junior at ginawang mimi. At tumanggap sa kanilang sarili ng kagampihan ng kanilang pagkakapalit. Ako ano ba? Ganyan ang tao pang nagpapalit. Mula sa mabuti, ginagawang masama o palpa. Napakabuti ang maglingkod sa Panginoon. Pero ano minsan ang hindi nakalot natin? Amen? Kapag hindi mo alam kung anong dapat mong palitan, ang pinapalitan ay yung masama. Kaya pinalitan ni Jesus yung alak. Masama ang epekto niya. Lagi may nagtatagaan dyan. Lagi may nagsusuntukan dyan, lalo na yung mga galas. Ano sabi? Chief, pasensya na, lasing lang eh. Di ba? Kaya nga pinalitan ng Panginoon eh, hindi dapat yan na maging simbolo ng kasiyahan ng tao. Kaya pinalitan. Nang si Jesus ay hinatulan ng mga Hudyo, naisip ni Pilato na palayain si Jesus. Subalit hindi pumayag ng mga Hudyo, sa halip ang hiningi nila ay si Barabas, kapalit ni Jesus. Ang galing magpalit ng tao, ano? Yung mabuti, pinapalitan nila ng bulok. Pinapalitan nila ng masama. Eh, hindi dapat totoo yun eh. Kung sino man makarami dito sa unay. Hindi tao ang magpapalit sa nakaluklok sa Malacanang. Dahil pag tao ang nagpalit, ang ipinapalit, mas bulok.
ang Diyos ang nagpalit perfect. Kaya kung gusto natin ng perfect na gobyerno, iasa natin sa Diyos. Hindi sa mga komunista na walang ginawa kundi mag-provoke ng rally. Hindi ako mga Marcos. Sa totoo lang, pero hindi tama. Tatlong taon na lang, hindi pa pagbigyan. Tatlong taon na lang yung natitira eh. Kung gusto natin palitan, manalangin tayo, Lord, palitan mo ako si Pangal. Hindi yung magrarali ka. Nakuha niyo ba ibig ko sabihin? Pinahapyawan ko na. Kasi pag tao talaga ang nagpalit, bulok. Tingnan mo si Jesus, napaka-perfect na ni Jesus. Tinakdihan nila. Ayaw nilang maghali sa kanila si Jesus at ang gusto nila ay si Barabas. Ganyan mag-isip ng tao. Ganyan pat ang tao at nagpapalit. Kaya dapat natin maunawaan. Kaya pag ang tao ay gumawa ng kapalit ng mabuti, ano sa tingin mo ang ipapalit nila? At kung mabuti ang papalitan mo, ano sa tingin mo ang ipapalit mo? Lalo na Diyos, papalitan mo ng tao mo. Araw ng linggo eh. Araw ng Panginoon. Papalitan mo. Ako, ano ba ibig ko sabihin? Pero kung ipapalit, ano ipapalit mo? Hindi po natin araw yun. Araw yan ng Diyos. Pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon, napakapalan ng mga tao na nakakaunawa mo. Si Cherry ang may trabaho mo nito. Sabi sa kanya, yung manager na ng doktor, doktora ba yun? Alam ng doktora, sabi niya, doktora, hindi pa ako pwedeng pumasok ng linggo. Ay, oo, hindi. Ayun yung araw sa Panginoon. Ayun yung araw ng pagsamba sa Diyos. At ginagawa mo pa rin. Ang linggo ay araw ng Diyos. Birutin mo yun, nauunawaan nila. Yung araw ng Diyos, minsan pinapalitan natin. Meron pa bang pwedeng ipalit sa plano ng Diyos? Meron pa bang pwedeng ipalit sa kaisipan ng Diyos? Meron pa bang pwedeng ipalit sa panukala ng Diyos? Kaya ang sabi ng ating teksto, na tikman nila yung pinakamabuti. Yung pinatangka nilang palitan ng pwesto, ilagay sa kanila. Hindi yun the best. Kasi kalimitan yung una, trial and error yan eh. Di ba? Yung pag nag-building ka, yung unang ano ko dyan, unang nangangatal ka pa, pag-pulis ka pa rin, ganun pala yun. Eh, kasi hindi mo pala nila yung una eh. Di ba? Pag kumano ka, kumano yun, pag ganong ka pa, takot na yun eh. Pero tingnan mo, pag sa bandang huli habang tumatagal, ang bilis! Di ba? Ano na ibig ko sabihin? Yung una, trial and error yan. Puro palpakanlitan yan. Pero tingnan mo, ginagawa ng Pangulo ng Kasiyahan, ang gusto niya ilagay ang gawa ng Diyos sa uli o sa una. Ano na ibig ko sabihin? Dapat habang tumatagal mo. At meron pa bang higit na mabuti at sasarap pa sa ginawa at ipinanukala ng Jesus sa kasalan ng Kana ng Galilea. Iwan natin ang ating mga ulo ng usap ako sa isang simple payak na pangusap. If there is no change, there is no God. Kung walang kapalitan, walang Diyos. Kaya dapat natin maunawaan. O hindi open ang ating isipan sa ganitong usapin.
hindi mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay mo. Dahil una, ang pundasyon ng himala ng Diyos at gawa ng Diyos ay nasa pagpapalik. Alam niyo po yung kalilimutan. Ayaw natin tumayo. Awitan natin ang ating Panginoon. Habang hinihilig ka namin dito, first time na nung pala makapakinig ng ganitong pang-uusap. Pinag-alam po natin ay biblical. Pwede nyo ulit-ulitin, basahin ninyo chapter 2 verse 1 hanggang 10. Pinalitan ni Jesus ang alak ng tubig. Dahil yun ang pundasyon ng himala ng Panginoon. Kaya dapat natin maunawaan. Dapat natin maunawaan at dapat natin pagkiwalaan ang plano at kaisipan ng ating Panginoon. Iba ang plano at iba ang kaisipan ng Diyos sa kaisipan ng tao. Kaya dapat natin pagkiwalaan ang kaisipan ng ating Panginoon. Palitan natin ang ating mga kaisipan. Kung hindi natin papalitan ang mga bagay na umiikot sa isipan natin para nanatilihin natin, mga bagay na naglalaro sa isipan natin, kung pananatilihin mo yan at ayaw mong palitan, walang magagawa ng Diyos. Hindi mag-i-access ng Diyos sa buhay mo. Kaya sa oras na ito, hindi mo nararamdaman ang Panginoon sa iyong puso, ito tamang panahon at tanggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. Nananalangin ako sa iyo, maasa ako ng ngayon mong nakatutot dahil nakakapakinig. Ulitin mo ang katagang ito at bilang Diyos, inaamin ko po, wala akong magagawa kung iwalay ka sa akin. At inaamin ko po na dapat mapalitan ang lahat sa buhay ko upang makakilos at makapag-himala sa aking buhay. Kaya sa oras na ito, inaamin ko ang ating mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, nagpasya ako, natanggapin ka bilang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking puso. Binubuksan ko ang aking puso, inaanyayahan kitang pumasok, magkali sa aking puso. Isulat mo rin ang aking pangalan sa aklat ng puso upang sa iyong muling pagbabalik ay makasama mo ako sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran sa lahat ng bagay na ginagawa mo sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Ang pagkakilala sa Panginoon ay magpapalik.
Pinalitan nila yung kasuotan nila na larawan ng kanilang pagsuway at pagkakasala. Pinalitan ni Jesus o ng Diyos dahil nakinig sila. Kaya napakahalaga ang relasyon ng tao at ng Diyos ay nagtitibay dahil sa pagpapalit. Yun po ang simbolo ng relasyon. Kung walang pagpapalit na magaganap sa atin, wala tayong matatag na relasyon sa Diyos. Walang magaganap na relasyon. Kaya sa oras na ito, marami tayong dapat palitan sa ating mga puso, kagalinlangan, takot, palitan niya. Kawalan ng pananampalataya. Kaya sa oras na ito, bukasan ng tao, pwede tayo lumapit sa Panginoon. Ipag-usap sa ating Panginoon. Yes, Lord, hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God. Hallelujah. God, maraming salamat po bilang Diyos. Lord of God, hallelujah. Napakakasala mo sa aking pagkamali. Alam mo yan, kung inaakala mo sa sarili mo na walang dapat palitan sa ginagawa mo, hindi mo naunawaan. Dapat sabihan na kahit ang bahagi ng buhay natin, maunawaan natin na mayroong dapat palitan sa atin. Dahil ang ulit nito, ang relasyon ay pinagtitibay sa pamamagitan ng pagpapalit. Pag pumasok ka sa pagbuhay pag-aasawa, ulang papalitan ang pinilo mo. Pag hindi mo pinalitan ang pinilo mo, hindi magiging matatag ang inyong relasyon. Umaasa ko na unawaan yung ibig mo sabihin. Kaya ang pagpapalit ay pagpapatibay ng relasyon sa Diyos. Marami tayong papalitan. Yes, Lord of God, Lord, ang nalalabi ko ang mga bagay na ibibigayang pinag-usap, ikaw ang mag-usap sa iyo ng anak. Yes, Lord of God, in the name of Jesus, pagpalain mo kami ng iyong anak. Patuloy mo sa pag-apuin sa pagkakilala at pananampalataya sa iyo na sigat Diyos. Yes, Lord of God, in Jesus, pagpalain mo iyong anak na sigat Diyos. Lahat mag-usap na sa kanilang puso na kitang Diyos. Lord of God, bless mo po ang iyong anak na kitang Diyos. God, pagpalain mo ang iyong anak sa kitang Diyos. Lord of God, patuloy mong palawakin ang lugar ng kanilang pagkakilala sa iyo. Pagpalain mo, Jesus. Palitan mo ang mga bagay na dapat palitan. Lord of God, sa kanilang buhay, Lord God. Yes, Lord of God. Lord, pagpalain mo po kami ng iyong anak. Mag-usap na sa kanilang puso na Diyos. Yes, Lord of God, in Jesus. Lord of God, hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Yes, amen. Tayo po natin tumayo. Nawitan natin ang Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord of God. Hallelujah. Forever I am. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, kami ni Mrs. 36 years na kami nagsasama. Napakarami ko ng pinalitan para kami magsama ng mga nagalang natin sa akin. Pride, yung mga ninanais ko, yung mga alam ng mga anak ko yan. Minsan dumating sa amin yung pagkakataon na parang gusto ko na sumuko dahil hindi na
halos pati sila, halos nakikita nila mas nagagawa ko sa ibang tao, hindi sa kanila. Pinag-isipan ko yun. Pinalitan. Hindi kami tatagal ng 36 years. Kung walang pagpapalit. Kaya ang pagpapalit ay simbolo ng pagpapatibay ng relasyon. Hindi ko pwede. Pinakasalan mo ko ng ganito. Taste ka. Pwede gano'n. Sabi natin ni Pastor Ray, lumatisip ka. Pastor, wala akong masamang ginagawa. Alam ng Diyos niya, ano ko, walang sinabi. Pero dapat mo maunawaan pag nawala ka sa ako, hindi ka na rin makapag-inis. Nanalo ko. Kaya kailangan ng tandaan. Ang pride, kailangan ng tandaan. Priorities, kaya hindi tayo pwedeng magpalit, hindi tayo pwedeng mag-input sa Panginoon, mag-establish ng relasyon sa Panginoon. Yan lang po, pagpalaking kayo ng ating Panginoon. God bless you.